Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon. Judge Solar Lights Trading, Zia's Beach Place, 30's Restaurant, Biyata Beach Sanctuary. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakatutok na ating programang Issue Ora Mismo. Pang Biyernes na edisyon, August 16 na naman po, magsama-sama tayo sa pagtalakay ng mga napapanahon at makabuluhang issue kasama ang inyong lingkod, si Rosauro Amistoso. At syempre, bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal. PNP kinalampag, Kibuloy go, di pa naaaresto. 5 suspek sa pagpatay sa beauty queen Israeli BF, kinasuhan ng DOJ. Pinoy na mahirap nabawasan noong 2023. 14 bagyo mararanasan hanggang Disyembre. At doctor's fee isasama sa medical assistance ng PCSO. Narito na ang detalye ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. PNP kinalampag, Kibuloy go, di pa naaaresto. Sa detalye, kinalampag na ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang Philippine National Police or PNP dahil sa kabigo ang masakote ang dalawang high-profile fugitives na sina Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at dismissed Bambanmet Tarlac Mayor Alice Go. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations kaugnay ng panukalang 278.4 bilyong pondo ng Department of Interior and Local Government or DILG at mga ahensyang hawak nito para sa taong 2025, sinabi ni Representative Manuel na naisyuhan na ng warrant of arrest sina Kibuloy at Go pero bigo pa rin ang mga itong maaresto ng mga operatiba ng PNP. Una nang sinabi ng bagong talagang si Police Regional Office
PRO 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na nasa Prayer Mountain lamang umano ng KOJC ay si Pastor Kibuloy sa Davao City. Ayon kay Manuel, kapag maliliit na personalidad o mga ordinaryong tao ay mabilis lamang masakote ng PNP. Pero kapag mga big time umano na tulad ni Kibuloy at Go ay tila hindi ang mga ito mahuli. May halos 5 buwan na matapos maisyuhan ng Senado ng arrest order si Kibuloy. Bukod dito ay naisyuhan din ng warrant of arrest ng Pasig Regional Trial Court or RTC na nasa 4 na buwan na dahil sa kasong human trafficking. Samantala si Go na sinibak na sa pagka-mayor ay hindi pa rin matuntun. Tiniyak naman ni PNP Chief Police Brigadier General Mel Marbil na nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at surveillance sa operations para maaresto sina Kibuloy at Go. Sa iba pang mga balita, 5 suspect sa pagpatay sa beauty queen Israeli BF kinaswa na sa DOJ. Sa detalye, formal nang sinampahan ng Philippine National Police Crime Investigation and Detection Group or PNP-CIDG sa Department of Justice or DOJ ng 2 bilang ng kasong murder ang 5 individual na itinuturong nasa likod ng pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at kanyang Israeli boyfriend na si Yitzhak Cohen. Mismong si Police Colonel Tomas Valmonte, hepe ng Legal Division ng PNP-CIDG, ang nanguna sa paghahain ng kaso laban sa 5 respondents na kinabibilangan ng 2 dating pulis. 2 umano sa mga suspek ang bumaril sa mga biktima habang 2 ang kasamang nagtapon sa bangkay. Ayon kay Balmonte, bukod sa kasong murder, mahaharap din sa kasong conspiracy ang mga suspek matapos na magpulong umano sa umano'y planuhin ang pagpatay sa mga biktima. Una nang lumitaw sa investigasyon ng mga otoridad na isang dating pulis ang posibleng utak sa krimen. Sinasabing may kinalaman ang pagpatay sa lupang isinanla ng dating pulis kay Lopez. Dito na umano na pinagplanuhan ang krimen kung saan may nagpanggap na bayad ng lupa at pinapunta ang mga biktima sa Barangay Santa Lucia, Capas, Tarlac City kung saan natagpuan ang kanilang bangkay noong Hulyo 6, Hunyo 21 ng report na nawawala ang magkasintahan. Sa iba pang balitang nasyonal, Pinoy na mahirap nabawasan noong 2023. At sa detalye, bumaba ang bilang ng mahihirap na Pinoy sa nagdaang taong 2023. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 10.9% ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino noong 2023 mula sa 13.2% noong 2021. Katumbas ito ng 109 sa bawat 1,000 pamilya na matatawag na mahirap. Sa usapin ng populasyon, bumaba rin ang kahirapan sa 15.5% mula sa 18.1% noong 2021. Ayon kay PSA Chief of National Statistician Dennis Mapa, katumbas ito ng 17.54 milyong ang bilang ng mahirap na Pilipino noong 2023 na mas mababa ng 2.36 milyon na naitala noong 2021. Metro Manila pa rin ang may pinakamababang poverty incidence na nasa 1.8 habang ang BIRMM ang may pinakamataas na poverty incidence na umabot sa 32.4%. Kaugnay nito, ang average poverty threshold para sa pamilyang may 5 miyembro noong 2023 ay nasa 13,873 kada buwan na mas mataas ng 15.6% kumpara noong 2021. Bumaba rin sa 4.84 milyon ang bilang ng mga Pilipinong food poor noong 2023. Sa iba pang balitang nasyonal, 14 bagyo mararanasan hanggang Disyembre. At sa detalye, aabutin pa ng 14 na bagyo ang mararanasan ng bansa hanggang Disyembre ngayong taon. Bunga nito, sinabi ni Joey Figuracion ng Climate
monitoring and prediction ng pag-asa na dapat maging handa at mag-ingat ang mga mamayan lalo na sa Metro Manila dahil ang dalang ulan sa panahon ng La Nina ay mas doble ang dami kaysa sa karaniwang ulan. Anya sa Oktubre hanggang Disyembre mararamdaman ang mas maraming bagyo dahil karaniwang pumapasok ang mula 2 hanggang 3 bagyo sa naturang mga buwan. Nilinaw naman ni figurasyon na mas matindi ang nararanasang pag-ulan sa ngayon dulot naman na epekto ng habagat. Sinabi ni figurasyon na iba-iba ang nararanasang epekto ng bagyo depende sa lokasyon. Mas palagian anyang makararanas ng ulan ang mga lugar na malapit sa kabundukan tulad ng Bulacan. Ngayong linggong ito ay wala pa namang namomonitor na bagong bagyo ang Pag-asa. At sa pinakahuling balitang nasyonal, good news, Dr. Spee isasama sa medical assistance ng PCSO. Sa detalye, target ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO na isama na sa medical assistance ang pagbabayad sa professional fee ng mga doktor. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, hindi naman buo kundi bahagi lamang ng professional fee ng doktor ang pinag-aaralan ng kanilang hanay na isama sa medical assistance. Ayon kay Robles, nakadepende ito kung kakayanin ng budget ng PCSO, pangarap niya ng PCSO na wala na sanang bayaran ang mga pasyente. Sinabi pa ni Robles na sakaling hindi agad man na mabayaran ang doktor, maaari naman ang promissory note. Pagsusumikapan niya ng PCSO na agad na mailabas ang guarantee letter para mabayaran ang mga doktor. Una nang nanawagan si House Committee on Appropriations Chairman at Ako Bicol Party List Representative Zaldico na sagutin na ang bayad sa doktor para sa mga mahihirap na pasyente. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star Ngayon. Magbabalik po ang inyong likod, makalisang ilang paalala. Make your dream reality. Act fast because paradise awaits. It's the rightful owner, so don't let the opportunity away. Contact us now and schedule for site viewing. JD Real Estate Marketing is located at Kugan, Bibingkaan, Sorsogon City, beside Phoenix Gas Station, or visit their Facebook page, JD Real Estate Marketing. Contact them at their CP number 0916-345-6962 or 0936-924-7323.
Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Bueno, nagbabalik kita sa tuyang programang Isyo Ora mismo. Happy Fiesta pala dyan sa Sitio Pili, Barangay Poblacion, Castilla, Sorsogon. Happy Fiesta sa inyong lahat. Kami po ay willing naman na pumunta kung kami inyong iimbitahan. Sabi ko nga, kung kami inyong iimbitahan, kami pupunta. Happy Fiesta rin dyan sa Barangay San Roque, sa Bacon District. Happy Fiesta kay Cap Rolfo Dugillo. Si Cap Uli, Happy Fiesta. Happy Fiesta rin kay Kagawa Danny Diladja. And of course kay City Council Attorney Glenn Alves at sa kanyang may bahay si Ma'am Lines. Happy Fiesta sa inyo po. Inuulit ko po, baka naman may time tayo mag-imbita. You can invite us to eat your house. Yan. Okay, so tuloy-tuloy tayo sa ating programa ngayong araw na ito. Tututukan natin mga kaibigan itong sabi nga natin yung dyan sa palengke kasi marami nang nakapost na about sa plastic ordinance. No to plastic. Bawal na lang paggamit ng plastic. O kaya, sabi nila, limitahan. Maski hindi ibawal, limitahan. Kasi nga naman, hindi mo basta-basta matitigil yan. Like, paano mo ititigil ang paggamit ng plastic? Kung ang bakalon mo ngaya isda sa palengke. So, matururo kung nanong gamiton mo dyan. So, kaya po talaga ng plastic. Kaya lang, ang sistema kang pag-regulate, mga tugang, puro kita ordinances kang bawal paggamit kang plastic. Pero, may mga fine. Kayan. Kaya lang, base sa nahihiling ta dyan sa public market na may nakatatak lang ang ordinance kang no plastic o bawal paggamit kang plastic. Kaya naghapot kita sa tindera, sabi pwede man da magamit basta di bawal daw ko na magdoble or doblehon baga ang parehas dyan mga tugang sa mga sa mga bakalan ng gulay, mapili ka ng kamatis, ikaw ka mabutang ka ng saday na plastic. Mapili ka ng sibuyas, kaya pa masaday na plastic. Mapili kang bawang, kung sili, ano man dyan na sarit na bagay, tigsararo yan na plastic. Aram nito mga tuga ang nahihiling na pinakamaray ka ni. Kada gulayan, or ano man dyan na maski sa sa isdaan, dapat i-required nindo magkaigwaning saday na puro planggana. Ibiriyo duman
Mapili kang suwa, mga pira lang, kamatis, sibuyas, bawang, sili, kung ano pa man, ibutang sa saro na planggana. Pag abot duman sa tindera, halion, kilohon kada saro. Then, saro lang na plastic, ang lalaugan, biriyo na duman. Kasi ang siste, man gararay. Tigsararo nga na plastic, bawal magdoble. Pero, kada item, saro na plastic. So, nanganaan magyapon lugod. Samantalang pwede man iyan na biriyoon. Gumamit lang na kada nagtitinda ng mga gulayon or isda. Pwede yan obligaho na magkaigwa ng mga puruplang ganita. Ikaw ngayon mabakal ka, tagan ka. Tipo na dyan ang binakalan mo. Pagkatapos, pag duman sa kiluhan, kiluhon, ibutang sa saro na plastic, biriyo na duman. Hindi po yun ang nahiling ta na saro sa makabawas kang paggamit kang plastic. Kasi lingon mo mga tugang plastic kada saro na item. Pag abot kan sa harong, bibiriyoon man lang yan sa sa chiller, sa kaagan baganing sa rep, sa kaagan ka mga vegetable, biriyo man lang yan duman. Ang mga plastic, generally, tapok sa basura. Iyo po ini ang nahiling ta na marayonon na solusyon. Parehas man sa siraan. Mabakal ka ngaya 1/2 na lawlaw. Sarol na plangganita. 1/2 ngaya na tilapia. O di ibiriyo mo na sa saro na plastic. Pag uli kayo ni, kakag sa freezer. Pahingsda, kakag sa freezer. Itong may igaw manggiranin pro plangganita sinda, yaw na sa freezer. Pero ang nahihiling na sistema dyan sa plaza, dakulon kay mga nakapadukot about plastic ordinance. Ang problema, wala man po ning parasita or nag-i-impose ning penalidad or mga enforcer na nagbabantay. Kaya madali man lang ba magsabi? Madali lang magsabi ning no to plastic ordinance. Pero kung wala man kinagpupulis, wala man gihapon. Wala man po gihapon ning saysay, warang sistema kitang mahihiling na sa tama na paagi. Puro kita no plastic ordinance. Paano man kayan? Igwa kinagsusunod, igwa man kiday. Mabakal ka. Dahil dapat dublihon. Ang problema man, ang mga pinapabakal na plastic, lintiasan, diit lang nakuan paksi sa sobrang nipis. Dudublihon. Masabi kita, sabi ta bawal dublihon. Wala man nga nagsisita. Diba? Araw kaya ng sistema. Wala man nga nagsisita. Nagpadukot lang nga sa daan na na no plastic ordinance. Pero dahil man kaya nagsisita. Yan po ang nahihiling ta na dapat kung talagang seryoso kita sa mga bagay na ini. Yan ang dapat. Pero sa mga tugang, saro pa sa nahihiling ta, ining no smoking ordinance. No smoking. Pero mahiling mo, yaw manggirari, sige butobot kang sigarilyo. No smoking nga. Natata nagsisigarilyo ka, araman no smoking. Wala man nga sir ning ning nagsisita. Pag may parasita nga. Di ba? Kaya nahiling ta na garo nagluluwas na inuti lamang ining arog ka ining mga ordinances niya to. Madali lang sabihin, ay ko na kaming ordinansa dyan. O hain man, may ordinansa ka mo, pero wala man kinagdadakop.
wala man ini na ipapautob na ordinance. So useless. Kaya sa sistema na ang basura ang kaplastikan, tambak man giraray. Kaya nga kung nagduman kita dyan sa Barangay Tugos, pigbisita ta si Capro Bulan, ta number 1 ini, champion ini sa segregation na barangay na ini. Champion ini sa pagmanihar kang basura ang Barangay Tugos. Alagad, kang naging city councilor ini, garo mura na kinagpadagos duman sa barangay niya, sa Barangay Tugos. Wala na kinagpadagos kang sistema na pigibo niya manungod sa solid waste management. Kang pigdumantay ni sa barangay niya, sus mananggad. Sabi ko, paano digdi maibabalik ang green in green na puro nakaharungan, wala ng bakanting lote. Igwaman ko ta duman, so dati niyang pigbayaan kang nag-city councilor siya na nasubli ninda na daga para kataid kang barangay hall. Dahil naman daw pigpagamit kang tagsadiri. Tagagamito na daw kuno. Kaya dahil na sa inda pigpaokupar na matanuman ini ng magulayon, tagagamiton habo na kang tagsadiri. Alagad ka nagbisita kita duman, minsan may mga ugali kita na sa pagkaon baga, di bali magpanos ang pagkaon dahil lang ipanao. Di bali magpanos, di bali marawat yan basta di ko ni panao. Arog man kaiyan ang nahiling taduman sa Barangay Tugos. So dati na pig-okupar kang barangay na bakanting lote, pig-cultivate ninda, pig-tanuman kang repolyo, lettuce, nabiruin mo yan. Mga banlain-lain na gulayon, sitaw, ampalaya, pechay, yaon duman. Dahil nalugod paggamit kang may pagsadiri, kang lote, gagamito na daa. Alagad pag dumanta, Diyos ko, puro awot, puro duot. Kung pinatanuman baga, at least malinis pa lamang. Kaya yun ang pagsasabi ta na garuin ni sa sa pagkaon. Di ba alam magparanos yan dyan, basta ipanao. Sa kapitbahay, basta ini ipanao, sa nangangaipo. Papanuso na lang anyan dyan. Kumbaga makapapanluya pagparaisipon tanahiling taduman so lugar maawoton taday na pigpagamit sa barangay tagagamiton na daa. Samantalang kung pinagamit ko ni sa barangay at dapat ko na pag saming gagamiton outright ko ginamit na taday mo niyan maitatago yaon mismo sa kataid kang barangay malinison so area kang barangay hall tapos sa kataid puro duot tahabo man dahil paggamit baggarap kagamito na titindugan na kung ano pero sa pirang bulan nakaharvest na nga ni sinda ng pechay sa saditindang garden lalo na kung naokupar ito mas dakol pa kauta kinanginabang inda ta sabi palibasa ngaya nahaloan ng politika. Diyos ko mayo perdon. Sarong barangay na lang kamo. Pati ang sa lado kang politika, dinali pa niyo. Grabe man yan. Dahil nalaman nindo pig sa alang-alang para sa barangay nindo. Madali man lang ko to. Sige kap, ipagamit namon pero anytime tabi ha pag pag kaipuhan na yan, kaipuhan na namong pagkaipuhan na naman, ipupull out na ang Pero outright ko pag sinabing gagamito na, pinatindugan ako kung ano pa man. Pero sa pirang bulan nakatingga ang daga, dahil man pigamit. Dakol na kuta aning produkto na gulay ang naiproducer kang bakanting lote na ito.
Sayang, nasayang. Okay mga tugang, mabalik po muna kita makalisaan nagkapirang pagirumdom. Mabalik kita. Tamay good news si Ma'am si Ma'am Carmen, okay? Elevate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, newborn screening services, pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Purok 5, Barangay Road, Balagor, Sorsogon City. For increase, you may visit their official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call their cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. If you're looking for a place to stay, come and visit Starbird Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starbird Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starbird Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programang Isyo Ora mismo. Happy watching po kay Sir Ian Rinovalle sa pagtulong mabilis at sa buong staff ng Sordok. And happy watching man kay Ma'am Gloriosa Lolo. Again, salamat tunun po sa 10 stars na naman po na pinadala ninyo sa ating programa ngayong araw na ito. Mabuhay po kayo at ingat po kayo lagi dyan sa Hong Kong. Of course, si Ma'am Carmen De Llosa nakatutok din sa atin at may collection na daw siya na 3K para sa makadagdag sa operasyon ni Sir Joel Castro ng Bulan, Sorsogon. Salamat po, ma'am. Tingnan mo, ibang tao pa yung gumagawa ng paraan para lang makalikom, samantalang tayo mga dapat itong mga sabi nga natin mga kababayan natin, lalo na sa politika,
na sana silang dapat na unang tumulong. Sad to say, sayang. Okay? So mga kaibigan, habang nagpapatuloy tayo sa ating programa, bigyang daan muna natin ang special report. Ang report po ni Buddy na Duka pa. Hali dyan sa luwasan. Buddy, sok pa. Good morning sa imo tabi SM asin sa kaboso tagapagantay ka programa ang isyu ora mismo. Okay, good morning. Grabe ang kaugmahan na ipinabot ni Governor Buboy Amor matapos maraman kani ang unofficial na report hali sa Bureau of Local Government Finance Regional Office number 5 na nagsasabi ang pag-angat kan 4 na munisipyo sa probinsya ng Sorsogon sa kategoryang first class. Okay. Wow, 4 na munisipyo ha. Ang nasabing report iyo ang mga na munisipyo kan Dunsol, ang sa imong namumot ang Castilla, Irusin, asin ang munisipyo kang Gubat na iyong kinilala bilang mga first class municipalities base sa paglangkaw kang sa indang income sa laog kitulong taon. Wow. Ang Dunsol asin ang pinakamumot ang mong Castilla iyon dating third class municipality, mientras tanto ang Irusin asin ang Gubat iyon nasa second class municipality. Ang Okay. pagkasisukan mga iniiwan sarong importanteng lakdang para sa probinsya kan Sorsogon na nagpapahiling kan epektibong pamumuno kan mga naunambitang munisipyo. Oo. Malugod na pag-akseptar ni Governor Amor ang baritang ini asin ipinahayag niya ang nasabing pag-angat iyon sarong patunay kang kaigusan asin determinasyon kan mga lokal na leader kan nasabing mga munisipalidad. Okay, bigyan muna natin ng masagabong palakpakan si Progresibong Castellam. Yan, okay. Ang mga iniiwan dahil lamang nagpapahiling kang masiglang ekonomiya sa kada munisipyo kundi ang maging urupod na pagkilos asin pagkasaro kan mga namamanuan asin kan mga lokal na opisyal kan 4 na munisipyo. Okay. Nagpakan opisyal ang pag-angat kan Dunsol asin sa imong kinamumot ang Castilla, Irusin asin Gubat sa first class iyo ang nagdadara kan mas dakul na oportunidad para sa saindang mga namamanuan lalo na sa larangan kan basic services, social services asin tiktawan doon kay ni kang gobernador ang panagos na suporta kang provincial government sa mga programa asin proyekto nakakatabang sa pag-asenso kan bilog na probinsya kan Sorsogon. Very nice. Very good magatabi. 4 na munisipyo. Oo. 4 na munisipyo. Ang nakakabilib diyan, pare, ang nakakabilib diyan ang Castilla from third class naging first class. Okay po natin, may mga domino effect sabi na SM. Hain man kamo. Especially sa realignment ka sa indang adjustments sa indang tax code. Oo. Hain man kamo. So, ang saro na domino effect ang sigurado ang pag-angat, ang paglangkaw kan mga bayadan, partikular sa mga business establishment kan nga nasabing munisipyo. Yan sana. Anyway. Sa Egypt, para mismo, Badino ka, reporting. Ayan, congratulations sa ating mga 4 na munisipyo. 4 na munisipyo, Dunsol, Castilla, Irusin, asin Gubat, puro na ni first class municipalities. Yan. So, congratulations and congratulations man po kay Governor Edwin Boboy Amor. Siyempre, kung bako ini sa padagos na pagtutok or pagkulkog ni Governor Boboy Amor sa mga local legislators niya to mga local executives na kumbaga humiwag man kamo kay naghihiwag man ako. O, kaya na-realisar yan. So, sa minumutaan kong Castellano, iyan, good news iyan para sa Indo na maging
Magkaigo kita ning arog kaya na balita. First class na. Yan, okay. Salamat sa mga mayors na padagos ang pagtao ning onra sa indang mga konstituentes. So inuulit ko po mga tugang, sa tuyang programang napapanahon para sa tuyang mga konstituentes. Happy watching kay Ma'am Carmen De Llosa. Happy watching po. And good morning man po kay Joel Castro, kay Carlito Anling Portuno ang Agila ng Barcelona. Good morning Sir SM Sao. A blessed and fruitful day ahead. God bless po and regards. Salamat mo po kay Ma'am Gloriosa Lolo at kay Sir Ian Rinovalles. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga taga-Suroy ko to, magandang umaga. Yes, bayad-bayad tayo pag may time. Sa mga taga-Suroy ko, tandaan niyo ang Suroy ko, wag niyo laging sinisisi pag walang kuryente dahil hindi niyo alam, hanggat walang kuryente, wala rin silang sasahurin. Yan ang tama dyan. Ayan, so Prime Water naman, salamat at laging walang tubig. Pag walang tubig, ang kasabihan, kung pwedeng punasan, huwag nang hugasan. Ano kaya ang silbi nun? Si Joel Castro, si Ma'am Carmen De Llosa, siya na ngayon ang makalilimos sa Australia. Grabe ang pagmakulog sa disay mo, Joel Castro. Na sa Roman ini po sa nagmamauot si Ma'am Carmen De Llosa na maidagos na ang sa imong operasyon. At this very early morning, nagchat si Ma'am Carmen, naka-solicit na siya ning 3,000 pesos na padagos na ini na idadagdag duman sa operasyon nagigibuhon sa imo. Kaya keep on praying lang pirmi kita. Keep on praying na dagos-dagos ng dakol na kay paabot ning donasyon para sa imong operasyon. Yan. Haram ta po medyo magabat sa pagbuhay niya to, medyo magabat ang kantidad na 60,000. Alagad sa mga politiko na sabihin ta na po, mangako lang kamo ngunyan na tatabangan nila si Joel Castro. Ipapangako ko man sa indo, ipapagamit ko ang istasyon para sa propaganda nindo sa maabot na eleksyon. Ipapagamit ko ning libre. Makatabang lang kamo kay Joel Castro. Mga niyo sa pangampanya nindo, gamito na po nindo na Bicol TV. Anhagad ko lang po tabangan ta si Joel Castro na may dagos na ang operasyon niya para maibalik man sa normal ang sa iyang buhay. Maibalik man ang pagbuhay niya, makapagtrabaho na ini para man sa iyang pamilya. Kay Ma'am Carmen De Llosa, salamat po. Medyo makasusupog man po na imbis na trabaho mo lang po ang pigtututukan mo, nadamay ka na po sa problema ni Joel Castro. Ini po sa talagang pagpapahilin ng pagmalasakit sa kapwa niya to, Sorsoganon. Maski si Ma'am Carmen, maray na ang buhay kani duman sa Australia. Dapat ko tanang isipon na lang kayo niya, ang pansadiri niya, ang pamilya niya. Pero yaon, sabi ni Ma'am Carmen, first time ko na mag-solicit digdi. First time ko na mag-solicit. Sabi ni Joel Castro, salamat po ma'am, lalo na po sa iyo sir, saka po sa bumubuo ng inyong TV station. Mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo Sir Joel.
Sabi nga ng kanta, huwag mawawalan ng pag-asa. Darating din ang ligaya. Yan. Kay Sir Joel, konting dalangin pa at makakamtan na natin ang minimithi natin 60,000 para sa operasyon. Sa muli po, ako'y kumakatok sa inyong may mga mabubuting kalooban na kahit magkano lang po ang maiambag natin para matuloy na po ang operasyon ni Joel Castro. Sa mga taga-Bulan, pagtulong-tulungan na natin ito. Mga bulan ninyo, wala po sa din may kagustuhan na aksidente. Wala po sa din may kagustuhan na magsapar nin araw ka ini na sistema san pagka-aksidente ni Joel Castro. Kaya ako po naghagit sa Indonin mahinuyo na paagi na sana matabangan tayo ni si Sir Joel Castro na mabag-uman po sa iyang buhay matapos na kung maoperahan na po siya. Okay? Nagustuhan kita mga tugang sa satuyang programang Isyu Ora mismo. Ibalik ko po duman sa satuyang topic tungkol duman sa segregation. Waste segregation na kung saan iningani po talaga ang magabat na pigsasapar ngunyan kan sa tuyang makulang digdi Sorsogon sa bilog na Pilipinas ang waste segregation. Sabi nga ni ang landfill magastos kung kaya man lang palaan kang kada barangay na i-segregate ang basura. Ito po kita dapat umasa pa sa segregation sa landfill. Kasi ang landfill palaan man lang ini itatambak ang basura tapos tatabunan. Ang problema dahil man po iyan nangangahulugan na sa pirang taon matutunaw itong basura na nilubong mo, especially ang mga plastic. Tinahuban mo lang siya, pero dahil man yan natutunaw. Daog kang segregation system, ihiwalay ang nabubulok sa di nabubulok. Ang nabubulok, 100% fertilizer ito sa mga pananom. Mahapot naman kita, paano man kami magtanom na wala na nga ning space, puro na simentado. Magdyan po kamo sa Barangay Tugos. Kami mismo ang rooftop slab, pero namumukadkad ang mga gulayon, mga matabaon. A piece of plastic ang pigtanuman lang ninda. Mga sako kang semento. Pero mga matabaon. Dahil nakita ka mga puro plantilla na yan. Mga burak. Mga gulayon ang kaipuhan ta. Mga gulayon na gibuhon ta na pananom. Na pag nag-harvest kita, laman tiyan. Yan ang dapat agibuhon. Bako itong mabayo, bako ita ka mga plantilla, mga burak. Marisa na kung pwede mo yung gataan. Marisa lang kung pwede mo yung gataan. Dahil may magataan ng mga burak, mga masitas. Kaya instead of that, meron mo igway dito sa kay Kap Hibulan sa Tugos, puro plangganita. Tiguyan ka mga tabasan kangkong. Sa kangkong lamang. Diit sa lang tawi ang kaipangkaan, adobo. Tapos, kung may suka ka, siram sana. Ang mga plastic baga, maski mga iyan na mga
ang mga ruluho na let's say water container, butangan mong daga, tapos itong ang ginagamit kaya ninda na daga, may halo na ka ito na organic fertilizer. Ito na mga nabubulok na basura, ayun na ito ang ginibon ng fertilizer. Kaya mga taba kang gulayon, mga matabaw ng gulayon, sabi daan ninda dahil man daw nataba ang mga gulayon dahil lang sa kulang ang daga, dahil plastic man lang kang or sako kang simento ang pigbubuhayan. Dahil po kung naniwala kan, yaon mismo sa Barangay Tugos, mga matabaw ng pananom, ang mga pechay, ang mga ampalaya na nagtuturubo, mga matabaon. Ang pigkaagan lang ang water container ka, mga mineral water. Igwa nga ni dyan sa mga 1.5 lang. Ang mga talong, mga matabaon. Kaya dahil po ako naniwala na kung bakong open ang daga mo dahil matalubo ng maray ang pananom mo. Fertilizer po. Pero bakong chemical fertilizer. Ang gamit ninda, organic fertilizer. O compost na ninda na mga basura. Kinumpos ini igwa pa sinda dyan ning kung gusto nindo magbakal ning organic fertilizer, 300 pesos lang ang sarong sako. Iwagas mo ni dyan sa sa garden mo na may mga pananom ka na pechay, rabanos, sigurado ang bunga ka ini. Dahil po pigpo-promote ang Barangay Tugos. Alagad, pigsa sample ta ini, duman sa mga nawaraan ng pag-asa or ginigimo lang na rason na wala man nga kaming tanuman dahil sa barangay namon puro na sementado ang lugar. Yan baga sa luwas kang natad mo, magsali ka na natad, mabutang ka, ang bubutang mo, masitas, madilig ka aga hapon, wala man kitang nakuha. Pero kung yan, pinatubuan mo ng okra, talong, aga hapon ka madilig, pag pirang bulan, mahiharbison ka na gulay. Naturalon na sistema kang pagbuhay na sa sobrang mahal niyan san mga gulayon, kung mada ka sa plaza, babadaw ang presyo. Samantalang pwede man lang kita makapabuhay, pwede man lang kita diyot lang na galaw-galaw lawas, dili man gusto sabihin sa rin na everyday atamanon mo ini, hindi man pag naama para mabayup ka, ingatan mo lang na dili makamros ka mga manok. 1 month, 2 months mahiling mo ang makamumuya rin sa mata na magayuno na garden mo. Bako itong andalagan ta Permi Plaza, mabakal ni mga gulayon. Dahil nga ni aram kung anong klaseng mga chemical fertilizer ang ginamit ka ini bago yan nakaabot sa plaza. Hali pa ini kundi diin na bulubundukin sa ibang probinsya, nakaabot pa digdi sa tuya, wherein kung hali mismo sa garden yato magayunon. Iyan baga na may bakod kita, butangan mo sa gilid kang bakod din sarong sako ni semento na may duta, patubuan mo na lugbati. Pagkanap ka yan, ano pa, sinabaw na, patubuan mo yan kay ampalaya, patubuan mo ko sitaw, pirang bulan, papa na yan. Papa na yan. Kaya po ang papasabot niya to sa tao, kaya taman, kaya hunong ta kung gusto ta. Maski nga sa mga subdivision, mahilig mo sa mga subdivision, igong garahian yan, pero may tanom sinda masitas. Kaya kay baga sa kanta, nagmasitas ako,
An ngaran kalunggay. Oh, di ba? Di ba magmasitas kita kalunggay, sitaw, talong, okra, sabayan ta pa ning karabasa. Kaya ang dating kay ni pinakbit. Yan po mga tugang, inabot na kita kan oras kan pamaara kan programa tangunya na aldaw. Abangan po sa aga 9 to 10 an sa tuyang tagumpay sa buhay. At bidang-bida digdi sa tuyang programa si Assistant Secretary kang DSWD Attorney Cronimar Escudero III. Alamin natin ang buhay ni Attorney Cronimar. Bago siya naging abogado, bago siya naging nagtrabaho sa Civil Service Commission, at sa ngayon siya ang Assistant Secretary ng DSWD National dito sa buong Pilipinas. Abangan ta po yan bukas sa programang napapanahon para sa mga nawawalan ng pag-asa sa buhay. Ito na ang inspirasyon ninyo, ang mga pinipicture natin sa ating programang Tagumpay sa Buhay. Abangan po bukas si Atty. Cronimar Escudero III sa Tagumpay sa Buhay. Happy watching kay Kapitan Rogelio Hubulan, ang ganador ng solid waste sa Sorsogon. Kap, sana maka-harvest man ako kan pagbunga kan mga magayunon mo na talong. Magayunon ang mga talong dito ni Kap. Tapos ang mga kangkong, badaw ka mga taba. Sa mga residentes niya to sa buong Sorsogon, anytime pwede po kang magkada kay Kap Rogelio Hubulan sa Barangay Tugos. Bako man magpatabang, kumbaga mag-obserbar lang kita. Habang kamo pigagay ni Kap Hubulan, pag uli nindo, daradara na nindo, an naaraman nindo. Okay? Sa giraray sa bilog na staff kan Bicol TV Sorsogon, salamat unon sa technical side si Papa Harold, si Papa Joey, asin si Papa Clark. Kaibahan man si Mama Eva. Ang inyong likod si Rosauro Amistoso na mamaaraw na po. Mabalik kita sa isyo ora mismo sa Lunes, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Maray na aldaw, asin Diyos mabalos sa Indogabos. Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV